Loob ng isang tahanan na Chinoy sa downtown Manila. Altar ng mga nuno. Ito ang pusod ng tahanan. Katabi nito ang tindahan at kusina, naroon ang larawan at ng mga nasirang magulang ni Antonio Chua at Antonio na kakamatay pa lang. May tradisyonal na banga o yorn sa harap ng altar at insenso. May prutas na handog. Mayroon din malaki at magarang saranggola sa tabi ng mga ulo ng dragon. Papasok ang 10 taong gulang na si Max. Aling Anita, heto na po yung bayad sa padlock. Maingat na titingin sa paligid nang sigurado wala siyang taong tutungo sa malaking saranggola para mapaghaan. Papasok si Jackson Peña, may tanga na supot at porporyo. Tao po. Tao po. Mapapansin ng altar. Magtatago si Max sa likod ng saranggola. Uy, ikaw ba yan, pare? Ay, ikaw nga, Tony. Parang bumata ka. Batang picture ang ginamit, ano? Ha? Sorry Di ako nakadalo sa lamay mo kasi late ko na balitaan at saka may iniinda din ako noon. Pero, yung lumang returns mo na rin ang i-file ko sa opisina. Kahit alam kong mas malaki ang kinita mo last year. Diba? Oh, alam ko. Yung mga automatic na toilet galing China, yung may heater pa. Mabenta yun, ano? Nakagamit ako minsan. Akala mo magdadrive ka ng sports car? Ang daming pipindutin. Iniinit pa yung tumbong. Parang minamicrowave yung puwet mo. Oh, wag ka nang magdahilan. Ang tagal na nating ginagawa to. Hits na tayo Yun na ang abuloy ko. Huwag mo na ako dadalawin. Mapapabahing si Max. Mapapansin siya ni Jackson. May tao pala. Ikaw ba ang apo ni Tony? Ngayon lang? Papasok si Anita, naka-apron. Sino ikaw? Ba't ka pasok? Sorry ho. Bukas kasi yung pinto. Ano bukas? Ay, yan, bago katulong. Masyado landiya na. Labas na naman. Ikaw yung driver sa tapat. Nandyan naman apo ninyo. Sino apo? Mapapansin si Max. Oy, Max. Labas ka dyan. Ikaw ano gawa dyan? Huwag ka tago. Kuha mo na naman yung sanggola ha. Sabi hindi pwede iyan lipad. Titingnan ko lang ho. Subong kita mama mo. Heto na po yung bayad sa padlock. Aalis si Max, pero biglang may naalala si Anita. Max, hintay. Lalabas si Anita. Magtititigan sina Max at Jackson, waring tinitimbang ang isa't isa. Babalik si Anita na may dalang tasa ng mainit na pagkain. Max, ikaw, tikim eto ha. Subok mo xiaolong pao. Paguluto yan, pakuto si Jason yan. Sarap iyan Titikman ni Max. Pagmasdan ni Jackson na waring gustong makatikim pero tiningnan siya ng masama ni Anita. Oh, uwi mo na yan iba. Patikim mo mama mo ha. Mainit, ingat. Opo, salamat po Aling Anita. Huwag nakuha sa ranggola ha. Ako si Jackson Peña. Dala kita. Ikaw sa biyahe Opo, ako ho yung examiner na matagal nang naka-assign dito sa distrito ninyo. Mga 20 years na. 25. Ganun ba? Halos tumanda na ako sa pag-assess ng buwis ng mga tinitinda dito. Taon-taon. Liban lang noong nalipat ako saglit at noong dito pa rin tayo. Ilang gobyerno na, ilang presidente na. Kamusta na ho?
Wala na aking asawa. Wala na si Apaw, si Antonio. Alam ko ho, nakikiramay ho ako. Di na ako nakadalo sa lamay. Saan ho siya nailibing? Sa Chinese cemetery ba? Wala na libing. Sunog na lang. Ha? Ba't naman? Patay na, pinatay pa uli. Pwede ba sa inyo yon? Masyado mahal lupa sa patay. Di kaya bili. Kayo naman, Aling Anita. Ganda ng negosyo nyo eh. Wala na dalaw puntod. Pag ako wala na. Bakit palibing? Sa bagay, yung mga anak ko balak rin magsipag-abroad. Baka pa-cremate na rin ako kung sakali. Masakit kaya? Tanong mo siya. Ay, mapagbiro pala kayo. Nakikita ko kayo dati, pero di pa ata nakakausap. Si Tony, bahala. Lahat negosyo, pati buwis. Alam ko ho. Kaya lang, wala na nga siya. At tuloy pa rin ang yung hardware ninyo. Bilin si Tony. Tuloy negosyo, pag uwi Jeso, may hanap buhay. Uuwi pa ba iyon? Wala naman masama hintay. Wala naman ako iba punta. Tanda na, dito na rin patay. Uy, huwag ho kayong ganyan. Bata pa ho kayo. Bata pa tayo. Ako, magsi-55 na sa Webes. Putsa, bilis ng panahon. 30 lang ako ata. Ako noong nagsimula sa BIR. Ito yung 3rd district ko. Di na na-reassign mula nang maging district supervisor si Peralta. Higpit ng kapit nun. Tindi pa sa alimango. Kaya laging kumakain nun. Maputi na rin, ano? Kilala ko na yung mga nagtagal dito. Wala nang maraming kaukiaw, wala nang keeme-keeme, flat rate. Hindi ko na kailangan busisiin pa iyang mga returns. Total, di rin naman totoo, di ba? Konti sa akin, prohento ni Peralta, konti for the boys. Masaya lahat, tuloy negosyo. Pati gobyernos. Saya din. Siyempre sa atin lang naman. Kaysa sa mapunta lang siyang buwis sa pork barrel ng kung sino unggoy. Di tayo ang magkawang gawa. Hindi ba? Alam mo ninyo, ang BAR parang DSWD din. Iba lang ang beneficiary. Ako nga ho, ilan din ang scholarship grants saka medical assistance program sa mga kamag-anak. Buti, usap pa sa accountant. Huwag na ho. Kukurtahan lang kayo ng mga iyan. Tayo-tayo na lang, tulad dati. Di naman mahirap. Titingin sa altar. Diba, pare? Pulo kumputil na ngayon. Wala yun, pindot-pindot. Puro hasyaw din. Ako naaayos. Ito ho pala, kunting pasalubong. Lansones, galing ako ng probinsya. Oh, buti. Paborito ito si Tony. Oo nga ho, naalala ko. Ilalagay ang lansones sa altar. Magsisindi ng insenso. Magbibigay galang at ilalagay ang joss stick sa urn. Magsisindi ng isa pa at ibibigay kay Jackson. Hindi sigurado si Jackson ang gagawin pero ibubuyo ni Anita at susundan niya ito. Kamusta ka sa kanya? Oo pare, lansones. Okay yan, matamis. Tatanim ang insenso sa urn. Kumakain pa nga sila? Siyempre kung ano dito, ganun din doon. Ganon? May BIR pa rin? Siyempre kaya nga sunog konti ito pera para may gamit siya doon. Ha? May buwis pa rin pala doon? Alam ko na kung ano ang malamang kong gawain sa kabilang buhay. Hindi pwede kolekta buwis, doon masama tao. E di, pwede nga ako. Ikaw galing biro din ha. Siyempre Pero, di ba Kristiyano na kayo? May nakikita akong cross at Santo Niño dyan sa labas, sa may tindahan. Okay lang, pareho lang.
Pag may Kristo, di hati konti para sa Kristo. Kung may Buddha, di bigay konti. Wala sama. Kung wala kain ni ba doon, di bigay konti pagkain. May pulubi pa rin doon. Tao kway, kung naisip, at may sarili tadhana. Oo nga ho. Pero since bukas pa rin ang negosyo ninyo, kailangan pa rin kayo magbayad ng buwis dito. In fact, nasa pangalan ho ninyo itong Anita's Hardware and General Merchandise. Si Tony ayos iyan. Hindi ko alam sa buwis. Alam ko yun. At pwede ko ho naman kayong tulungan. Total, di na rin kayo na iba. Magkano na? Ilalabas ang smartphone. Magpipindot. Oh, ikaw pindot-pindot din Oo, pero scientific po ito. I-round up na lang natin sa 250,000. Yun lang? 250,000. Ha? Saan nakukuha ka ng halaga? Kahit benta ko lahat aki, matanda buto, wala bayad. Anita naman. Ang tagal nyo na akong kilala. Halos taon-taon, ganun ang sinasabi ni Tony. Noong umpisa, nagsasara pa siya. Sa langit po ang kaluluwa. Ng aircon ng opisina, sira daw. Para mainitan ako at magmadali umalis. Pareho kaming pawisan. Parang mga buksingero, nag-i-sparring, matira ang matibay. Sa kalaunan, nagkasundo na rin. Kaya hindi ako nagmamalabis, Aling Anita. Kung bagong ahente ang ipadala dito, baka higit pa dyan. Kung ano-ano pang sasabihin, tatakutin ka pa. Pero wala rin kita na negosyo. Taga na lugi. Sa mall na lahat bili tao. Puro utang na lang. Nakigastos sakit si Tony. 2 taon. Ba't di mo na lang isara ang tindahan kung gayon? Tulungan kita mag-file ng closure. Total, senior citizen ka na rin. Ilan taon ka na ba? Si Tony siguro may 70s na. 78. Ganon? Pupahan mo na lang yung harap. May kilala ko. Huwag mo nang i-register sa inyo na yung property, di ba? Sang nga yan. Bangko na. Ano? Ba't ka pa nagninegosyo ng palugi? Paano pag uwi, Jason? Jason? Ilang taon ko na naririnig ang Jason na iyan. Ni Anino, di ko pa natatanaw. Saan na siya? Sa Amerika? Di ko alam. Ano? Ba't hindi mo alam? Anak mo yon. Di sigurado. Di mo sigurado kung anak mo yon? Sigurado kong buhay pa. Bakit? Anong nangyari? Sakay siya, eroplano nun. Nawala. Ha? Kailan pa? 15 taon na. Sama asawa niya, ni Moon. Yung eroplanong papuntang Taiwan na nawala? Tatango si Anita. Wala na yun. Sorry, pero kung ganun katagal, presume na ayon sa batas. Pero kutob namin, si Tony, buhay pa siya. Pagtanong kami sa nuno, lagi sabi, hintay lang. Aling Anita, hindi sa nanghihimasok ako sa tradisyon ninyo, pero medyo mahirap umasa na Hindi, magaling siya langoy. Pwede siya langoy kung bagsak eroplano sa dagat. malahawak ang dagat. Malakas loob niya. Parang lulo niya. Ulog sa barko pero langoy siya ng Manila. Talaga? Champion ah. Buti di nakain ng pating. Kain siya pating. Wow! Aquaman pala.
Panaginip ko, Jason, minsan. Isla siya, daming tao, masaya. Doon asawa niya, may anak na. Apo ko, kita ko. Lalaki, babae. Ganon? Anong isla kaya yun? Panadak ng alien. Ano? Wala ho. Siya, nga pala, balita ko nga noon na meron daw kayong kakaibang talino. Ano talino? Hindi ako kanta, hindi sayaw. Tandaan na kasi tabing Pinoy. Tarantado lang tayo pareho. Kayo talaga. Komedyante siguro kayo noon. Ang sabi nila, nakakausap daw ninyo ang mga yumao. Sinasabi yan, loko lang ikaw. Biro nga ni Tony noon, magtatayo na lang daw siya ng templo para sa inyo at pihado mas malakas pakita kaysa sa hardware. Sabi si Tony, Oo, edi siya tanong mo. Tanong mo. Ano na? Kayo usap. Wala ka lang dyan. sinasaniban daw kayo ng espiritu ng sinaunang bayaning babae ng China. Sino sabi yan? Loko-loko, lang ganyan. Di totoo. Minsan pati daw kaluluwan ng yumao pag binayagan ng espiritu. Wala ganyan. Ano sani? Ikaw punta doon kay Dr. So. Dami sani, pati ba planeta tao? Di nyo na itatanong? Nawalan rin ako ng asawa kamakailan. Ito. Si Elena, biglang inatake sa puso. Wala naman siya dating sakit sa puso. Basta na lang, isang araw, hindi kami nakapag-usap. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Para nyo ng awa, Aling Anita, kung may kakayahan kayo. Ikaw punta dito, single sa buwis. Gusto mo pa usap sa espiritu. Ano ba talaga trabaho ikaw? BIR. Yung spirit quester ha. Please lang, may pinagsamahan din tayo. Ano sama? Taon-taon kami bigay sa iyo. Noong naningil si Peralta ng back taxes, Sobra yun ha. sino ang namagitan? Noong nadawit si Tony sa kaso ng smuggling. Hindi siya sama doon ha. Alam ko, pero nadawit pa rin siya. Sino ang kumausap sa NBI noong pinadeport yung kamag-anak ninyo? Si Shufa. Pinsan ko. Tago siya dito. Hanap siya mga kaway sa China. Gusto siya patay. Sino ang nakipag-areglo sa immigration? Hindi na ikwento sa iyo ni Tony. Hindi ako naging mabuting kaibigan. Pera-pera lang ba? Malaki ikaw kita ha. Tumulong pa rin ako. Tulungan mo naman ako. Ako. Matagal na hindi gawa ganyan. Mahirap na. Matanda na. Kahit saglit lang. Aling Anita, gusto ko lang marinig tinig niya. Ano tinig niya? Tinig akin. Kahit na, malalaman ko kung siya nga. Baka hindi mo gusto sabi niya. Kahit na, handa ako kung ano man. Oh, ikaw, tanong si Tony. Kung payag. Ha? Paano? Sabi siya noon, wag na ako gawa ganyan. Hindi maganda sa sarili buhay. Noon, nawala Jason. Sorry. Di ko alam. Sisindihan ni Anita ang joystick, iukod sa altar. 아빠, 假太卡天眼泪，只需相互怪，我那白的是，白的就是假太卡坏怪给了。 Tinataboy niyo ba ako? Mistis ang Chinese yung nanay ko.
May naalala pa ako kaunting salita mula sa pagkabata. Tahimik. Ano? Ikaw, tanong Tony. Paring Tony, nagpapatulong lang ako sa asawa mo. Gusto ko lang sana makausap yung yumao kong asawa si Elena. Baka nariyan na siya. Nagkita na ba kayo? Okay ba siya? Sana pumayag ka na tulungan ako ni Anita. Kukunin na Anita kay Jackson ang joystick at iaabot ang 2 hati ng bilog na kahoy. Tuturuan ang lalaki sa paghagis ng mga iyon. Ipapakita kung paano iwagayway ang mga ito sa itaas ng usok ng insenso at pagkatapos ay ihagis sa sahig. Tiningnan niya ang resulta. Pupulutin ang mga piraso ng sinsyahan. Si Jackson na gawin ito ng 2 beses pa. Pagkatapos ipipikit siya at tatahimik. May nginig mamaya pa. Aling Anita. Aling. Bakit ka nandito? Elena? Sisihin ka na naman ng buwis para ibigay dyan kay Peralta. Nagod kasod lang niya sa mga kirida. At ikaw, magsusugal ka na naman. Ang babae, hindi ka na nahiya. Nanakawan mo ang kaban ng bayan. Ikaw nga. Ikaw nga, mahal ko. Kamusta ka na? Miss na kita. Huwag kang lumapit, salot. Namiss ko na tong lambingan natin. Kahit na ilang kirida, wala pa ring tulad sa iyo, Sinta. Ikaw lang ang nakakakilala ng tunay na ako. Magbago ka na habang may panahon pa. Magbabago. Papaano, Elena? Bago ka magtusa ng walang hanggan. Lubog ako sa utang. Ang buwis na pinapataw sa iyo, abot langit. Sing lalim ng impyerno, sing bigat ng dagat, sing lawak ng disyerto. Ano? Tulungan mo ako. Wala bang pwedeng kausapin dyan? Papatulong ka kay Tony. Negosyante siya. Alam niya ang dapat kausapin. Hindi ka na rin magtatagal sa mundong kinaroroonan. Gawin mo ang tama, ang dapat, alang-alang sa iyong kaluluwa at sa kinabukasan ng ating mga anak. Sila ang iniisip ko. Huwag mo silang bahiran ng iyong kapalastugan. Bahiran? Hindi ba pera ko ang nagpalaki sa kanila? Ang nagpaaral kay Junjun sa Amerika? Ang ginamit sa cosmic surgery ni Lisa at sa iyo rin? Ilan beses ka na nagpalipo? Hindi naging kuwaran ng aking buhay sa mundo, ngunit minsan kitang minahal. At alang-alang, di akong sa tanging yaman dito sa piling ng mga pangako na ligaw, mga pangarap na pinagkanulo. Hindi nakakain ng pangarap, Elena. May mga pangangailangan, obligasyon. Hindi ko pinangarap ang magkolekta ng buwis. Gusto kong maging presidente, pero hindi sinwerte. Paalam, minsan nasawa. Patawad, huwag ka nang mangangambala. Sandali lang. Marami pa akong itatanong. Hanggang kailan ang buhay ko? Elena, Lalabas bigla sa pagkasapi si Anita. Nanginginig siya, hirap sa paghinga. Tutulungan siya ni Jackson pero hindi maintindihan ang sinasabi ni Anita. Papasok si Max. Yung inhaler daw niya. Jason, Hindi po ako si Jason. Si Max po. salamat mo ko. Ano nangyayari? dumating po siya. Nakausap ko po si Elena. Marami pong salamat. Tutulungan nilang makaupo si Anita. Gusto niya pumunta sa ospital? Wag. Wala ito. Ano sabi asawa mo? Magbago na daw ako. Oo, tama iyan. Bago na ikaw. Huwag singigan ng laki. Oo nga, huwag ganyan. Usap natin ka. Huwag ikaw sali. Bili mo ako kape sa tindahan. Aling Anita, sa totoo lang, kailangan ko ng malaking halaga. Saan punta pera mo? Sa kasino. Haya! Yan kasino. Masama yan para sunog pera. Parang yung ginagawa nyo kanina. Huwag ka bastos ha.
Sorry ho. Iyan sunog para mahal sa buhay. Yan kasi no, sunog sa halimaw. Nalulung ako. Di ko narimit kay Peralta yung inaasahan niya. 1 linggo na lang ang ibinigay niyang palugit, taning sa akin, kundi i-report niya ako sa ombudsman. E di-report mo din siya. Wala akong laban doon. Hawak niya lahat. Baka ipaligpit pa ako kung pumalag. Bakit ligpit? Ikaw lumagamit ba? O basura? Ganun na nga. Nasuspend na ako minsan. Pag naulit pa, baka kalaboso na nga. Baka madamay pati anak ko. Bago pa lang siya sa bureau. Masisira siya. Pag-iinitan ni Peralta. Tinabali ako. Magkano hingi niya? 1 milyon na down sa Lunes. 1 milyon? Kahit lahat boto atin dalawa, hindi kaya bayad iyan. 250,000 na lang kulang ko. Aling Anita, tulungan niyo ako. Makakabawi rin ako sa iyo. Gipit lang ako. Ha? Sabi sa iyo, akin wala pera. Alam kong may paraan kayo. Lagi kayong may paraan. Sinasabi iya, lagi paraan. Kamag-anak, kaibigan, di kayo nawawalan, di ba? Ang problema ng isa, problema ng lahat. Dati yun, wala na ganun. Ang sabi ni Elena, hindi na rin ako magtatagal. Siya sabi iyan? Oo, last year humina ang katawan ko. Noong una, akala ng doktor leukemia, pero anemia lang pala. Pero hindi pa rin nanumbalik ang dati kong sigla. Bumaba ang blood count ko. Nangangamba ako, Aling Anita. Gusto kong sagipin anak kong si Junjun. Ayaw ko siyang madamay. Ay, wala ka ba pwede benta? Wala na. Tulungan niyo ako. Ito na lang ang tindahan na hindi na-assist dito. Ay, ito. Masama loob ko kawa. Sakit pero Ilalabas ang mobile phone niya at tatawag. iba. Di Santi, where are you? Okay. Nearby. Can you drop by? Yes, I think we should. Sabi ko nga, may laging paraan. Ikaw, malaki utang akin. Babayaran ko, promise. Hindi kaya bayad buo buhay mo. 250 lang naman. Di mo alam. Natitense tuloy ako sa inyo. Maglalabas ng joint at sisindi. Maaamoy ni Anita. Ano kagawa? Gusto mo tokhang? Patay mo yan. Hindi, natatakpan ng insenso yung amoy. Ito baka gusto ninyo. Nakaka-relax siya. Loko ikaw, patay mo yan. Isa lang. Ito yung gamot ko. Ano gamot? Sabi ng doktor, baka dulot ng stress yung anemia ko. Kaya pag ako nagagambala, humihit-hit ako ng isa lang. Matataranta si Anita. Magsisindi pa ng mga joystick, yuyukod sa altar. You have to send him away. Send him away. Magsisindi pa ng joystick si Yorn para matakpan ang amoy. Papasok si Max. Wow, ang bango. Ano yun? Kukunin ang kape kay Max. Labas, labas. Uwi na ikaw, uwi. Lalabas si Max. Alukin ng joint si Anita. Ayaw mo talaga? Matutukso si Anita pero hindi siya sigurado. Upo ka lang. Uupong nag-aalangan si Anita. Dalapit si Jackson at bubugahan siya sa ilong. Halos mataranta si Anita pero magre-relax. May ilang sandali sila. Ah, sa lapas sa siyoktang ah. Saka papasok si Belinda. Iwa. What's going on? Who is this? Nag-i-insenso lang kami. This is the BIR guy. PIR? Jackson Peña, Senior Examiner.
Iaabot ang kamay pero hindi papansinin ni Belinda. Anak aking pinsan, si Wiwa. Belinda! Wait a while. Pupunta sa kwarto niya. Severe ka? Bakit? Deadline na ba? Malapit na, ma'am. Bakit hindi yung accountant yung kausapin mo? Matanda na si auntie. Matagal kong nakilala ang auntie mo. 25 years na ako nangongolekta ng buwis sa kanila. Simple lang ang proseso. Simple lang? Gaano ka simple? Siya na lang ang tanungin mo. Ikaw ang tinatanong ko. Sa insurance ako, pero CPA din ako. Insurance? Oo, life and non-life. 20 years na akong broker ng Premier. Ang number 1 sa industry? Congrats! Ganon kasimple? 250,000. Nababaliw ka na ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko ang trabaho ko. Pinag-aralan ko ng masusi ang income ng tax returns. Hindi nag-file si auntie. Kaya nga, pero bukas pa rin ng negosyo. Kaya imbis na mag-penalty siya, May mga kaibigan din ako sa BIR, Peña. I'm sure pwede nyo silang tawagan. Dito lang ako, ginagawang tungkulin para sa bayan. At payag si auntie na bayaran ka ng ganung halaga? Hindi ako, Miss Belinda. Mrs. Domingo. Mrs. Domingo, ang gobyerno po ang naniningil. Talaga ah? Ganun nga po. Kaya niya ako pinatawag? Dahil naangkin mo ang huling sentimo sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Sabi lang niya sa akin ay maghintay at meron siyang tatawagan. Well, ito na nga yun. Ang jackpot mo. Congrats at na-intimidate mo ang matanda. Wala akong ginawa na ganun. As I said, matagal ko na. Matagal mo na silang kinagatasan. Mrs. Domingo, nagninegosyo sila sa bansang ito. Gumagamit ng serbisyo ng gobyerno, ng lansangan, ng kapulisan. Dapat lang. Oo na. Pero sige, at least tutulungan mo na rin ako na malutas itong matagal na problema bago ako umalis. Umalis? Pala ko nang magtitiro sa puntahan yung anak ko sa Canada. Canada? Yes, at itong account ni auntie, actual na pinsan kong si Jason, ay pending na for 15 years. Si Jason? Yung... Nawala. Aksidente. Nawala yung aeroplano sa sinasakyan nila. After all these years resumed, well, legally, dead na siya. Pero ayaw tanggapin nila auntie yung insurance money ever since. Bago kasi umiyahe, nagpa-insure si Jason sa akin. Baguhan pa lang ako nun. Gusto niya akong tulungan. Kaya malaki ang premium for accidental death. Since kapwa silang nasawi sa na mag-asawa kay uncle at auntie napunta ang benepisyo. Pero hanggang ngayon, ayaw pa nilang tanggapin. Hanggang end of the month na lang ang deadline na binigay ng Premier or else ipapalso na ang account. Masyadong malaki na ang interest. Pwede ba ganon katagal? At may interest pa? Hindi kung sino ang umahawak ng account. Kung number 1 broker, bakit hindi? Mali ata na pasukan kong racket. Hindi racket ito, Peña. Nagbibigay kami ng pera, hindi nang uhot-hot. Talaga ah? Meron ba ang negosyong nagbibigay ng pera na nagtagal? Depende sa pagtagpo. Sige na nga. So, handa na siyang tanggapin? I assume. Kaya niya ako pinatawag. If you don't mind, magkano naman ang matatanggap niya? Of course, I mind. Fair ka. Hindi naman ako ganon. In fact, bala ko na rin mag-retire at puntahan ang anak ko sa Quezon City. Doon siya na-assign bago pa lang. PIR examiner din? I am proud to say, Family business? Minamasama ba kung ang anak ng doktor ay doktor? O abogado, anak ng abogado? O magpolitiko ang anak ng politiko?
o maging PBA player din ang mga anak ng player? Sa bagay, ang anak ni Vito Corleone na si Michael ay humilili bilang godfather. I love the movie too, but I object the analogy. Tutunog ang telepono ni Belinda. Sasagutin niya. I have to be somewhere, Mr. Peña. Pabalikan ko na lang si Auntie mamaya. Well, kayo na muna mag-usap. If you have to go, you have to. By the way, 12 million yung tatanggapin ni Auntie. Nang bibigay kami sa dapat bigyan, Mr. Peña. Lalabas si Belinda. Muntik nang matulala si Jackson. 12 million. Magpapanggap na kausap si Anita. Aling Anita, ngayon na binuksan nyo na ang inyong puso at tinanggap ang handog ng tadhana. Wag. Iba na lang. Ngayon na nakamit nyo na ang mali. Basta. Aling Anita, baka naman, liban dun sa ibabayad nyo sa gobyerno na ipinangako kung mapupunta lahat sa kaban ng bayan, ay maaari ninyo akong pahiramin ng kahit na 1 milyon o isa lang, 2. May magandang investment opportunity sa Palawan, Palm Oil, sure bet. Mababayaran ko kayo sa loob ng 2 taon. Itong Rolex ko, isasangla ko, genuine iyan. Papasok si Anita na may hawak na folder. Inilipat niya sa dibdib. 비와, 비와. May pinuntahan lang siya. Magbabalik mamaya. I-credit sa bank account ninyo ang 12. Pandidilatan siya. Yung bayad. Sino yung kausap kanina? Wala, may mini-memorize lang ako. Kinukuha akong extra sa teleserye. BIR din. So, may pambayad na ba kayo? Wala nang problema? Hindi ko kaya, Mr. Jack. Di ko pirma. Parang patay ko si Jason. Patay na nga eh. May anak din ikaw. Obligasyon natin magulang. Mag-asa, di ba? Dapat asa tayo. Lagi, dapat asa. Obligasyon natin mabuhay, Anita. Dapat natin mabuhay habang may buhay. Tulain mo na siya. Hayaan mo na siyang lumisan. Ilang taon na ikaw, anak? Si June, 25. May girlfriend na din. 45 na si Jason. Late kami, anak. Late din siya asawa. Nung unang taon siya, wala. Inom ako gamot. Dami gamot. Para di nagising. Ayaw ko nagising. Gusto ko pa naginip na lang. Si Jason lagi. Pero gising ako ospital. Si Tony, iyak siya iyak. Sabi niya, wag ka ganyan. Wala si Jason, pati ko alis. Paano na ako? Hindi ko kaya isa, siya lungkot. Dapat hintay tayo, Jason. Tayo 2. Gagawa ako nito. Ito lang aking talino, Mr. BIR. Gawa ko saranggola bata sa China. Lagi panalo akin saranggola. Pero punta kami dito, wala pa ako 10 taon. Sabi tatay, wag nagawa saranggola. Tuto sa hanap buhay. Tulong sa bahay. Sa tindahan. Gawa ko isa. Maraming buwan. Wala Jason. 2. Tapos 2. 3. Tapos gawa ko ito. Malaki saranggola. Dragon. Para paglipad kita ni Jason. Kita niya pa uwi. Tapos dagdag ako konti pakpak. Buntot. Taon-taon. Dagdag. Paglipas 8 taon. Di na ako dagdag. Siya na nabigat. Lagay ko lang dito. Hintay si Jason. Kung pagpirma mo dyan, Anita, ikakamatay mo, huwag mong gawin. Huwag. Paano na, buwis? Hayaan mo na yon. Mas mahalaga ang buhay. Hirap buhay. Lagi may wala. May patay. Yan ang buwis ng pagkabuhay, Anita. Masyado ka na pilosopo Mr. BIR. Kasama iyan sa trabaho mo.
Philosophy major nga ako dati eh. Gusto kong mag-law. Oh, mas malaki pa kasalanan iyan. Buti na lang hindi Hindi naman. Paano na ikaw, anak? Bahala na. Lagi naman na may paraan ng tulad ko. Huwag na ikaw masyado drama. Anya, yan na perman na. Ha? Salamat. Salamat, Anita. Ito na. Ito sa gobyerno ha. Huwag kalagay sa bansa mo. Sama iyan. Eto, utang ko sa iyo. Taon bayad ha. Tuwang-tuwa nang makita ang halaga. Tatango lang. Uy, gawa ko foundation para tulong sa mahirap bata aral ha. Pangalan si Jason. Gusto siya turo. Gusto niya maging teacher noon. Oh, ba? Okay yan, Aling Anita. Tulungan ko ho kayo. Tax free. Magandang tax shelter pa din para sa ibang mga kliyente, kaibigan. Si Senyas si Anita na ibigay ng relo. Fake po ito. Fake. Bigay na. Nag-aalangang iaabot ni Jackson ng relo. Mauna na ako, Aling Anita. Matagal ko na kayong naabala. Ibabaski siya ni Anita. Akma nga alis na si Jackson pero bago siyang makalabas, papalikin siya ni Anita. Sandali lang. Maraming salamat, Jackson Peña. Ikaw buti kaibigan. Wag ho. Ako yung may malaking utang. Peke nga. May maririnig si Anita sa kusina at pupuntahan iyon. Pero may tatawag si Jason. Papasok iyon. Kababatang lalaki pa rin siya. Parang hindi tumanda. Bihis turista. Naka-travel shorts. Mother, I'm home. Susugod palabas si Anita. Magulat at matutuwa siyang nangusto. Jason, you're home at last. What took you so long? You haven't changed. You're just as you left that day. Bata pa rin ikaw, Jason. Tumanda na rin ako dito, ma. Kasabay niyo. Di bale, sama tayo uli. Si Papa wala na. Nagkita kami. Hindi ako pwede magpatagal, ma. Watch your kilo. Sabi lang ni Papa na alagaan yung sarili niyo. But you just got here. Kain ka muna. How long pa? Paborito mo, hindi ba? Yayakapin siya na mahigpit ni Jason. Matutumba si Anita umiiyak. Kakapal ang usok sa yorn at matatakpan silang dalawa. Papasok si Max. Sa talikod para umalis nang makitang umiiyak si Anita pero hatakin siya nito at yayakapin. Nang medyong umapa na ang usok ay si Max at hindi na si Jason ang yayakap niya. Bibitaw siya pagkaraan ng ilang sandali. Ito ho yung sukle sa kape. Max. Lalapitan para titigan ang saranggola at kukunin iyon. Iaabot kay Max. Ito, Pahiram nyo sa akin. sa iyo na Max. Bigay si Jason. Talaga po? Oo Max, alaga mo siya, alaga mabuti. Max. Harap si Anita sa altar at yuyukod. Marinig para pagkaraan taong tumatawag. Tao po, Aling Anina, may dala akong kare-kare bagong luto. Lydia, sandali lang. Lalabas si Anita, marinig sa labas ng tanghalan. Mabuti yan. Halika. Sama tayo. Sa tanghalan, uusok ang urn. Didilim.